Ayan, hi guys. Mag-unboxing tayo ng mga in-order natin nung nakaraan na dinemo natin. Today is Tuesday, April 14. April 14 yata lang. So mag-unbox tayo, no? Ayan, meron tayong mga parcel na dumating dito. Ayan. Unbox natin bago natin pauwiin yung ating kahalili. Okay. Ang init, no, guys? Grabe. Ito, yung isa. Ito, alam nyo, ang tagal nito bago dumating. 2 weeks. So, kala ko ang laki, pero okay lang naman din. Stainless siya, ang ganda niya talaga. Makapal, in fairness. Kasi, dito mahilig kaming magluto ng prito. So, ayan, para may brain. Ang kapal niyang ano niya, guys. Sulit naman, 100 plus lang. So, lalagay ko yung link sa description ng video. So, meron din ako magiging bagong journey na parte ng ating hanap buhay. So, yung likod namin kasi ay soon aayusin ko na. It's been a long time din na hindi natin naayos yan. So, mamaya papakita ko sa inyo yung before and after niya. Magkukuha na ako ng before and after. Paunti-unti aayusin natin. So, hopefully, bago mag-June ay maayos natin siya. Nag-usap na kami ni Daddy Fight na aayusin yung likod kasi gagawin ng garden, tsaka gagawin parang tambayan, no, para maayos. Ayan. So, ito yung next namin natin. Ayan. So, okay. Ito yung inano natin na sign pen na E-Nice na mura lang nating nakuha, di ba? 75 ang isa, na supposedly kung tatlo natin makukuha, 75 times 3 ay 225. No? Free shipping na tayo. And then, ang nangyari pa ay may vouchers pa tayo na nailes. Kaya ang binayaran na lang natin dito ay 175. Diba? Magkano na ang natipid natin? Less 175. 50 pesos. O, diba? Tapos free shipping. So, kumbaga ba, nakuha lang natin each ng divided by 3, 58.33 pesos instead na 75. Ang bentahan ko po nito ay 13 pesos. Pero dahil dun tayo dumidepende sa regular price, yun ang pagbabasihan natin. So, kita pa rin tayo, no? Kasi 13 pesos po talaga ang bentahan ko ng mga sign pen ko, kahit ano po ang tatak. Pero pag mga normal na ballpen lang, regular ballpen lang, kahit anong tatak, 10 po usually. So, kapag ka ballpen, pero di ganon, pipindot tulad ng Plexstock, di ba may Plexstick, Plexstock. Yung sa Plexstock po, 13 din. Kasi iba din ang presyo po nung dipindot, kahit ballpen lang siya. Okay? Ito yan, yan. So, mabili po ito sa akin. Actually, nung nakaraan may bumibili, naubusan ako. Mula po kasi nung magbabakasyon na, hindi na ako masyadong nag-effort bumili ng mga school supplies. Although, nakahirit pa ako ng 2 beses, 3 beses na pagpupuno ng school supplies before magbakasyon, talaga namang na-sold out. Ayan, notebook lang naman yung may natira tayo dito. Yun na bang Manila paper kasi natin, hindi naman natin yan, hindi lang sa school supplies yan, kundi dahil sa ano rin yan, ginagamit ng mga, dito, nagtitinda ng manok, bakery, so yun. Ayan. So, order kayo sa link na aking ibinibigay. Kasi usually, dun sa mga link na sinishare namin mga content creator, ay dun din kayo nakakakuha ng free shipping, ng shipping voucher, voucher, no? Platform voucher. So, mas maganda din na bago kayo i-claim nyo na yung mga vouchers nyo. And then, punta kayo sa link ni Mami Park, then saka kayo mag-shop. Okay? So, next item. Ito na yung binili natin na, na admix, na nakuha lang natin ng around 80 something. Kasi, di ba, ayan, 87.5. Pero ang regular price nito ay 99. With, free shipping ngayon, kahit regular price. So, ang bentahan ko po nito dati ay 3-5 piso. Ngayon po ay, na lang, 2 na isa. Ayan. Ang bili nito, ang dami ko na rin na-collect ng mga ganitong lalagyan. No? So, kailangan ko kasing mga lalagyan na yan dahil meron tayong gagawin doon. Actually, nung isang araw pa dumating yung iba, hindi ko lang in-unbox kasi sabi ko sabay-sabay na, tsaka pagod na rin ako. Sa gabi kasi, bumabawi ako ng benta sa gabi para kinabukasan pag may mga bayarin ay naaano natin. So, sakripisyo talaga guys. Sa ngayon, sakripisyo talaga yung para makakota ka, tsaka ipon ka ng pambayad the next day ng mga bayarin. Na although naman kasi na dapat nag-iipon na tayo ilang araw, di ba? Sometimes kasi may mga sabay-sabay na kailangang order at bayaran. So today, kay Kuya Joseph, nag-deliver si Kuya Joseph, naka almost 11K tayo. Nung linggo, nag-pick up na si Daddy doon sa EKC ng around 7,000, almost 8,000. So, kila Kuya Joseph pa lang, sa EKC pa lang, talagang hihilaturan ka nakabibili. Kasi hindi natin pinawawala ng supply ng alak at saka mga cold drinks. So, ayan na, ito na yung para sa mga mag-iihaw ko. Bumili tayo ng 2 set nito, di ba? So, regular price nito ay 168 ang per set na 10 pieces. Nakuha na lang natin siya ng 14.68. Di ba? So, ang laki ng tipid na. Bentahan na lang naman natin ito 20. Fast moving to. At mas madalas itong binibili sa gabi. No? Di ba? Ang dami nag-iihaw sa gabi, no? Sa gabi nila binibili ito.
Naalala ko dati, sabi ko, dati hindi akong bebenta ng foil kapag tumungtong ang 7 o'clock. Sabi niya, it doesn't matter. They will buy to other store. Same. You cannot, you cannot stop them. So, you better sell it if they buy. We don't care about personal business. We care to sell. Ayan. Kasi kahit naman din daw sa iba makabili, makakabili, pagbibilan at pagbibilan. So, kaya, ba't di pa ako magbenta? Ayun. So, alam nyo na siguro yung ibig sabihin ng ina nyo, no? Ayan. So, dalawang set yan, so, ibig sabihin 20 pieces. Okay? So, eto naman yung next. Eto na yung ating chinek out na 200 meter, ano ba tawag doon? Clear packaging tape. Eto. Na binibenta natin ng 40 pesos ang, ayan. So, bumili tayo ng dalawang set niya kasi per set, di ba? Per 6 na roll. So, ayan. Okay, hindi ko na masyadong bubuksan ha. Okay, next would be ito. I just do hope ito yung inaabangan ko. Kasi, check out ko lang nito kahapon. Kung ito nga yun, inaabangan. So, may nakalimutan pa akong i-check out. Alam nyo, ang lakas ng ating shaver. Bakit parang bakasyon yata tumutubo ang mga buhok ng netizen. So, feeling ko mag-check out ulit ako ng shaver tapos sasabay ko na kahit isang box lang ng pentel pen kasi minsan kailangan ko din dito sa store, lalo na kapag yung nagpe-presyo tayo. Dahil hindi na ako gumagamit nung ganito eh. Hindi na ako basta-basta gumagamit nito, maliban na lang sa mga items na alak, ganyan, or mga medyo, alam sa mga peanut butter, ganyan. Pero hanggat maaari, pentel pen ang ginagamit ko kasi aksayado siya. Aksayado na, minsan natatanggal pa. So, kung lalagay mo sa chichirya lahat yan, parang hindi advisable. Mas mainam na meron akong tag price sa then sa ibang items naman, pentel pen. Gawin nga natin nga. Maingay guys kasi hindi ko pwedeng tanggal electric fan. Baka mabake ko na ko rito. Napakainit po ng panahon talaga. Ayan. Ayan. Isang araw lang dumating na agad. Kasi malapit lang po yung seller dito taga Bulacan. So, sa live po ako bumili. Pero kahit wala sa live, yung nila ay okay. Parang sa mall ko ito bumili. Ayan. Seller na nasa mall. Parang. Ayan. Ano nga ba ito? Blender. So, kasi po, blender na heavy duty. Si Mami Park po kasi ay mahilig ako talaga sa mga juice na yung natural. Alam niyo po, pag kumakain kami sa mga restaurants, naghahanap ako ng ng green mango shake, favorite ko po yan, or green mango juice. Yun po yung favorite ko. Tsaka, cucumber. Yan? Ang pipino. So, dahil nga summer, at finally, nakabili na ako, tagal-tagal, na dapat dati pa, bumili na tayo. So, heavy duty daw ito. Ang ganda na review nito, over 10,000 yata, 3,000. 3,000 ang nakabili na sa shop na yun. So, ayan. Sabi ko dun sa ingatan, para hindi na ako magbabalik. Ayan, ay, naku. Palang guys, natanggal na sa babo ko. So, hindi ko papakita ngayon yung kung paano natin hindi ko muna ipapakita yung paano natin siya gagamitin kapag nakabili na kami ng i-blend namin. So, bakit hindi juicer ang binili ko? Bakit blender? Kasi, sa juicer po kasi nahihiwalay yung balat ng prutas o gulay. Hindi po katulad sa blender kasi sama-sama. So, mahalaga po kasi yung balat ng prutas o gulay hanggat maaari nakasama kasi handoon yung fiber. So, iniiwasan natin na mawala yung fiber. Although mayroon na rin vitamins and nutrients doon sa juice niya, so syempre, kailangan may fiber pa din. So, kasi bala ko mag-cleansing. At saka, yun nga, lalang init, pang refreshments. So, sabi ni Daddy, kasi iniisip namin kung paano malalagyan ng alternative, yung sugar para kahit paano sweet pa din, honey. Ang kaso, mahal nga ang honey, maghahanap kami pa ng honey. So, eto po siya. Yung plastic niya okay naman, makapal naman. Heavy duty to sabi nila. Heavy duty. So, meron po tayong dalawang, ito yung cup niya. Ito pa yung isa. Meron tayong dalawa. So, diba? May blade din to, may blade din to. This is only around 875 for nakuha. Free shipping nga. So, sale sila ngayon. No? Sa free shipping tayo nakakuha. Wala tayong voucher. Ayan. Yun nga lang, ay mainam nga na hindi ko pa muna sa sample kasi magpapabili ko ng extra na na adapter kasi kailangan ng adapter. Ayan. Or kung meron kayong direktang bilog na nasaksakan, pwede. So, syempre, maghingi muna kayo ng advice sa mga marunong sa kuryente para hindi kayo na So, hindi ko alam kung paano ba ito. Ganyan ba yan? Tulungan mo nga ako. Paano ba to? Diba, may manual kasi Paano ba ito ikabit? O, dandahan yung nakahulog. Ito. Front daw. Front. Ganyan ba yan? Tingnan mo dyan sa manual. Hindi ko alam Paano ba? Sanay kasi yung traditional na blender
Ang tatak ay Silver Crest. Meron itong red, green. Ang kinuha natin ay black para aesthetic. Ayun. Ganyan siya. Okay, ganyan siya guys. Tapos, eto, ano to? Ano to, nak? Oo nga, takip. Alam ko naman, obvious naman. Pero paano? Ganyan. Paano mo alam? Ayun, ginaganon daw. Tapos, eto, asaan to? Tapos, ito din eh? Hindi, pag wala to. Ito kasi tatakpan mo. Ito pang kalikot lang, para kapag... Sa smoothie, ganun gagawin mo. Ito, ayan. Ayan siya guys ha. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Daw, pindutin mo nga yung ano, yung camera. Dandan lang. Okay, try natin guys. Hala. Oh, tara, dito dito. Tingnan natin kung It said it can crush yellow eh. Not that so big. What you did is, ano, Quick crush. nagtunaw si daddy ng yelo doon. Ayan guys. Good. Keep your fingers out. Here, that's for you. Do not put your fingers inside. Cucumber. With the glass. Without the sweetener. Try daw walang sweetener. Let's see if it's ano. Okay. Try natin yung cucumber. It won't be so sweet. Trust me. Okay, sige, go. Put that in the can. I'm documenting. Lagyan natin konting asukal guys. And then, tatry natin. Send siya na sa kitchen guys ha. Oh, let's try guys. With a little bit sugar. A little bit okay. Not that much sweet, but yeah, that's perfect. Dali! This is healthy kasi. I want more. Ang sarap guys. We, gusto mong uminom. Bakit lasa? Hindi na kayo sanay kasi bakit daw sinama ko yung balat? Eh gusto ko nga yung balat. Kasi nga, ang kailangan ko nga fiber. Sarap, favorite ko yan. Oh, mga against pa, nainggit naman, oh, round 2 pa, oh, nag-round 2. Tinunaw muna namin yung yellow para medyo mali, ano, medyo mabilis lang. Para hindi masyadong maano yung kanyang blade. Hindi masyadong mag-work ng. Ito yung kapag paunti-unti lang, tapos ito pag gusto mo tuloy-tuloy. I-reverse nyo po yung ice. May stop yung sa'yo. Ano na yun? Hawakan mo mabuti, tapos kaunti-unti lang. Wow! Ganun. Teka, anihin mo nito, oh. Masa man. Aray ko piyan. Nini ba? Hindi man. Naman. Oh. Hello guys! Believe na! Dali na ba? Ano yung ginagawa nila? Smoothie. Umuusok. Alin? Umuusok. Malamig kasi. Malamig kasi. Usap ko lang. Sabay. Dalang ka. O, diba? Picture. Yung isa, paano kakabit? Makunat yung ano naman niya. Clear na makunat. Uy, dandahan! Takbo mo sa kanya cellphone. Tapos eto, ito. Tama ba? Ito na pag maliliit lang. No, pwede kaya kami dito? Mga mag-Shanghai. Kaso lang dapat pag maliliit lang, pwede. Ganyan. No, ganyan lang. Ayan, meron na kami finally. Ayan. So guys, singit na natin. Meron pa palang nakalimutan. Ayan. Ayan na. Ay, damit. Wala pang 200 ang isa. Kasi nga na, ang init dito, ayoko mag-short. So, mag-panty lang. Ay, in fairness naman, maganda yung kanyang tela. Okay na sa price. Ganyan siya. Ganyan siya guys. Ay, ang taray. Ay, swak na swak sa gusto ko talaga. Ganyan yung design niya. Ano, below the knee. Below the knee.
Pakita ko sa inyo guys. Dito tayo. Madilim lang ah. Ayan. Ay, hindi rin kita ang taray. Hindi kita. Maingay pa. Ganun guys. Ayan siya guys. Below the knee. Below the knee. Below the knee. Sakto to sa ako. Dalawa kinuha natin. Pang-birthday natin. Mag-birthday tayo. Na tayo maghanda. Bili na lang tayo ng gusto natin. Oh, di ba? Ito nakakaputi. Ayan taray. Yung sisimbangin na nyo. Oh, yan. Lalagay ko yung link tsaka kung gusto nyo to. Mura lang. Pwedeng pantindahan. Pag-sort nyo sa tindahan para orahan kayong mga tindera, no? Ito guys yung likod. Ayan yung likod ng ating ngayon, may nagbandal dyan, vandalism. Saka papinturahan ko yan bago magkagulan. Ito yung likod. Ito yung papipintuan natin. So, itong mga ano na to, yan. Yung, nakikita niyo yung, ano ba tawag dyan? Yero. Sa ano yan? Sa amin yan. Galing yan sa bahay ng landlord ko doon sa San Vicente. Pinadala dito kasi nga, babakuran ko nga to. So, tinanggal na yung mga saging, ang daming saging. Kasi yung saging dito, saging pa yan na tinanim nung umuupa rito sa kabilang bahay. So, dahil nagkasundo kami ni kapitbahay sa likod na, since naman ibabakod to, binakod ng ganyan. Kasi siya na ang sumagot nung sa pagitan niya. Yan. So, ito, pipintuan naman to. Kaya nagtira ng, ayusin pa to guys, ayusin pa yan para matino. Tapos itong natira, gagawin pinto yan. Lilinisin tapos gagawin pinto. Tapos ito, ina-knockdown ni daddy to. Nalagyanan to ng basura. Hindi ko na nilabas. Nasa labas dati yan. Kasi, may nagtatapon. So, ang gagawin natin dyan ay gagawing layer-layer na pwedeng patungan ng mga halaman. Tapos dito. Ito, pinatutuyo lang natin to. Kaya hindi kami makakilos. Papatuyuin yan. No? Papatuyuin. Yan. Tatanggalin na din yan. Tsaka ito. Kasi ito, hahalukayin. Tapos ito, alam niyo ito dati guys. Ginawang ano to eh. Malunggay ito na pinukod na gano'n kasi naglagay ng parang pinto-pinto dito ng konti dati. Tumubo siya. Ganyan. Malunggay. Tumubo. Ayun, namumulaklak pa oh. So, pipintuan para ito ay, itong space na to ay maging recreational. Dito ako magdadivert ng iba nating mga stresses. Yan. Tapos nagkasundo na rin kami ni daddy na lalagyan to ng 3/4 na graba. No? Yung manipis lang. Pero, itong papantayin muna. Itong lupa ay iuusad ng konti. Kasi itong lupa na to ay dating pinaghukayan to nung Poso Negro nung dito sa kabila. So, papantayin natin. Tapos, pasland. Kasi para yung tubig, kapag umulan, pag ganun, paagos. So, may make sure din natin hindi matatangay yung 3/4 na ilalagay nating bato. Yan. Tapos, baka maglagay din ako dito ng lamesa. Tapos, baka mag-start akong unti-unti lang. Kasi gusto ko mag-hydroponic, plants ng, ano ba yun, yung sa gulay, ano ba yun, yung sa vegetable salad. Yung, nakalimutan ko na. Lettuce, yun, hydroponic na lettuce. Tapos, kung unti-unti lang, kung kakayanin, gagawin, parang greenhouse siya. Gagawin. No? So, then ito, lalagay din kami dito ng lutuang kalan tsaka ihawan para pag favorite kasi ni Daddy Park ang barbecue. So pwede ko mag-marinate tapos turuan ko yung mga bata mag-barbecue. So para meron kaming recreational dito. So hindi to pwedeng tambayan ng ibang tao. This is a private property na kami lang ang pwedeng umaccess. Hindi ko rin pa-access sa customers. So kaya pipintuan yan para ilak. Okay, ayan. So dito nakatipid sa kapitbahay sa Pambakod kasi yan nga. And then sabi ko pag ipagtira lang kasi ganun din ibabakod din namin eh. O so mainam na rin na binakod nyo ng ganun, no? So minsan bigayan, di ba? So siya naman din yung nagtagpas-tagpas niya, ganyan. Tulungan lang, pinatutuyo lang at dito may mga huhukayin pa kami na kasi lumalim na masyado itong mga ganito eh. Lumalim na masyado guys. Ang lalim ng hupaga. Kailangan meron kang tools para parang paleta. Pang ano talaga. Okay. So maluwag dito. Ang original plan nito guys, nung umupa ko, ang original plan nito, magpapa-extend ako dito ng building hanggang ano. But the problem is, nung time na may budget, hindi magawa. Gawa kasi hindi pa nakakapagpa-survey ang may-ari. So, kailangan may survey kasi baka mamaya malagpas. So, ngayon, nagpa-survey itong kabila. So, kaya nakita yung muhon doon. May muhon doon yan. And then, ayun yung kanyang PS. Sagad-sagaran sa pader. Ayan. So, kaya, ang mangyayari is, pero ang luwag niya, promise. So, hindi rin basta maplano. Gawa kasi kapag nagpalagay ka ng extend ng building dito, ang mangyayari niyan, eto, yung mga plumbing, babaguhin lahat yan. Babaguhin lahat ng plumbing. So, talagang masasabi ng gastos. Although, naglaan ako ng 50,000. Nasabi ko just in case na mag-go nang makapagpa-extend. Hindi lang nag-go dahil nga sabi sa akin ng landlord, wait lang na magpapasurvey ako, pahintay lang ako. Hanggang sa hindi na nakahintay na hanggang ngayon hindi pa nasa survey. Kasi dati binlag ko to gagawin ng So ang luwag pa nito talaga. So pwede mo talaga itong magawan pa ng another kwarto para dito kayo mag-stay or titingnan natin someday eventually or kung kaya na natin para dagdag space para sa bodega and at the same time kung meron tayong mga katuwang sa buhay or mga kamag-anak na tutulong sa atin. Halimbawa, kayo mag-out of the country ka, hindi ka man lang makabakasyon. So, para may tutuluyan, may stay, hindi natin masasabi, depende. Kasi,
Tulad nga yan, kasi may mga nagsasabi, di ba, umuupa lang ang Mami Park, so syempre walang kasiguraduhan, nandun naman tayo. Pero kasi, ang kagandahan nga dun sa ano namin ng may-ari, as long as for the betterment of the, dahil gusto niya na may nag-kicker talaga ng kanyang properties dito, talagang okay siya hanggat matino ang dahil they have no plan naman talaga to go into business like retail, dahil wala talaga silang interest na mapagod. Gusto nila passive income. So kaya ito, pinagagamit talaga to ng Actually, sa kabila niyan, meron pang space din sa likod ng butika. No, tas ito, dito yan sa may bahay dito. So, dun sa likod ng butika na yon ay meron din na ito kasi, likod to ng clinic ni Doc. So, yun. So, ang laki talaga ng space na ito, promise. Yun yung plano ko talaga before, na dapat talaga ay pa-extendan ko to ng building. Talaga nag-start na ako maglaan ng 50,000 that time. So, siguro kung natuloy yun ng ganda, kahit dito kami, meron lang kaming tig-isang kwarto ng mga bata tsaka ni daddy, no? Kahit di kami umuwi. Dito na yung, as may lusutan ka dito. Ang saya. Kaya lang kasi, hindi nangyari Pero dun sa may-ari, walang problema talaga As long as masusure lang na yung magiging pundasyon, hindi maapektuhan ng building, magiging okay, wala sa kanyang problema yun. Ganun siya kabait. Kasi nga, yung maintenance kami na, hindi na siya na-stress, maniningil na lang. At hindi naman siya kasi nagtataas ng upa. Yun pa din. Nakapakiusapan mo pa, pag tulad yan, itong month, ipapamove natin instead of 15, papamove natin ng ibang araw yung ating paghuhulog ng renta kasi alanganin, may mga ahente pa tayo. So, sa mga ganitong krisis at hirap na tumal or napapakausapan natin ng ating landlord. So, madaling kausap. Nung nakaraan, sabi nga niya, okay, granted, ganun siya agad. Hindi kasi sabi nila, hindi daw sila pupunta dito masyado kasi nga, napakataas ng gasolina, isend na lang daw bank to bank. Di, mas safe pa yun. Nung kakatagpas lang, tumutubo na agad. Grabe. So, mag-check out kayo dyan At syempre, ay mag-shoutout tayo. Nasaan yung isang cellphone. Nakuabot mo yung isang cellphone? Hindi okay itong isa Pinagalitan ko kasi. Ayun na yun. Pinagalitan ko dahil sa resibo. Pagbabayad sa ahente. Bakit? Dairy cream? Sige, meron. Para yun, meron. Ang puti ng mukha ko dito. Nag-ano ako ulit kasi na yung kay Glenda, ba yun? May times mag-i-stop ako tapos mag-ano ako ulit. Magpapahinga ako mga 1 linggo, 2 linggo, tapos mag-ano ako ulit. Hindi araw-araw na nag-ano ko, na nagagano ng yung kay Glenda, ano ba? Yung set ng rejuvenating. Yan na yan, nak. Yan na yung kalahati. So, mag-shoutout tayo dun sa ating last vlog na negosyo advice, paano maka-discount ng malaki sa Shopee paninda. Kalaban mo, ding-ding lang, pagitan. O, yan. Okay, may 3 comment lang naman tayo rito. Pero syempre, mag-ano pa rin tayo. Sabi ni Evelyn Fermante, bakit pag ang may tindahan nagsabi na walang pera, di sila naniniwala? Exactly. Kahit dito sa amin, sasabihin sa akin, mawawala ng bangko pero ikaw, Mami Park, ay hindi. Pero hindi nila alam, tagtad tayo ng utang, tagtad tayo ng mga bayarin, ng mga bills. No? They don't know how much the obligation we have, no, na pinufulfill natin hanggat makaya natin. And they don't know the stresses, no, bago natin makamit yung meron tayo. So, tulad sa amin, pang survival lang talaga ngayon ang tindahan, no? Hindi basta-basta nakakabili ng extra, no? Tulad niyan, ito, cash basis to. Pero kasi dahil sa malapit na akong mag-birthday, parang ito na yung pinakaregalo ko sa sarili ko. Yan. And then, ayoko din naman na nade-deprive kasi, alam yun, lumalabas talaga na, nagmamanifest din yung, naghuhunos ako. Na lumalabas din kasi, nagmamanifest din yung mga ano mo, yung sobrang pagod mo, hirap mo, sobrang drain ka, tapos bigla kang sasabong. Alam mo yun? So, alam nyo, bakit kaya hindi maalis-alis yung ganyang impression? Kaya ako alam nyo, na nung naging negosyante ako, yung ganito, alam ko how the business people struggling. Alam ko yung mga pinagdadaanan nila. Unless alam ko talaga din yung buhay nila na maiwan, ganyan, or established na talaga. But I know, kaya sabi ko nga, pag may negosyo ka, hindi mo pera ang negosyo. Unless makakakuha ka na ng net income. Kaya kahit ever since ako ay nagbablog, lagi kong sinasabi, natatandaan nyo, ang inyo lang ay ang net income. That's only the time na you can touch a money from the business, yung net income. No, and if you still want na mag-grow, magbalikwas ka kahit konti, di ba? But at least you know how much yung na-earn mo from your business. And yun. But nga sa totoo lang until now, hindi ko maisip. Actually, nung maliit ako, hindi yung isip ko, madaming pera sa negosyo, ang daming pera ng mga may-ari ng negosyo. Kasi nga, araw-araw merong cash flow, no? Merong cash na nahahawakan, araw-araw. Hindi ko pa nga alam pa yung kung may mga cheque sila, ganyan, or mga bangko pa, na transactions. Basta pag nakikita mo na ang bili-bili, ang isip mo talaga din, kung wala ka sa negosyo, hindi mo maiisip na talagang hindi pala sa kanila yung basta-basta. Kanila yung business, pero ibig sabihin kasi, once na it's already the money, your personal money, invested in a business, syempre yun ay pera na ng negosyo. At ang makukuha mo lang doon ay yung net income, no? So yun. Winnie07, good morning Mami Park, watching po. And Survival Mode TV, ayan, nagbabalik ang pangalan ni Kuya Survival Mode. Si Kuya Survival Mode TV ay siya yung isa sa mga naging friends natin na while we are in the
kasagsagan ng pag-vlog nung pandemic era. Isa to sa mga naging kaibigan natin sa YouTube world. So si Kuya Survival Mode TV. Once in a while nagkakausap kami, nagkakaanuhan kami kasi kilala din siya ni Daddy eh. And yun, hanga din ako sa taong to kasi ang journey din ito, no, grabe. And thank you Kuya Survival, at nagbabalik ka. Nasaan ka ngayon? Magparamdam ka. Saan ka ba? Ano nga yung band trip mo? Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. And thank you for all the subscribers na dumagdag sa atin. Hari nawa ay kayo ay maging maganda ang benta rin at maging maganda ang benta natin, no? Kahit pa paano makabawi-bawi tayo. And sa patuloy na crisis ng ating ang daming tumaas talaga na mga paninda. So, itong week na ito, ilan din ang items. Actually, for the last 2 weeks, ilan din ang items na nakita ko na tumaas. So, kapag hindi kayo nag-check ng resibo at nasanay kayo na nagpe-presyo kayo ng dati yung presyo, baka hindi nyo alam tumaas na pala, lalugi pa kayo. So, ang na-found out ko na tumaas, Downy, normal yan, sinabi na kasi yan bago pa talaga nagkaroon ng krisis sa gasolina, natataas ang Downy. Tumaas ang Del Monte Juice, dating nakukuha mo ng 180 something per 6 pieces, ngayon po ay nasa 190 plus per 6 pieces. Tumaas din po ang bigas, patuloy na bumaba lang konti ang buko, pero ang iba, ang import na bigas na iba ay mas lalong tumaas. Then, mantika, tumaas ang mantika, kaya wala kaming choice kundi magtaas. So, yun yung mahirap, na pagka tumaas, magtataas ka. Parang ang laki-laki na ng bentahan. Pahirapan i-explain sa customer. Hindi naman sobrang dito pahirapan, pero sometimes talaga you have to explain bakit, no? And mas lumiliit yung kita. Yun ang mas lumiliit yung kita sa ibang items na tumataas. Kasi nga, kahit gusto mo, kahit i-decide mo na na kung magkano yung patong mo at ganun din yung kung magkano yung tumaas, yun din ang itataas mo. Parang nagle-let go ka ng butal, ng cents. So, sayang din. Kasi pag pinag-ipon-ipon yung cents, pag naipon, pera din talaga. So, kaya mahirap ang magtaas. Halimbawa, tumaas ng 1.75. So, 1.75 din yung iyaan mo. Kaya ang kaso, pagka kinuwenta mo, it's either magra-round off ka pataas, magra-round off ka pababa. So, may nale-let go. Tapos mag-iisipin mo pa parang baka hindi na kaya ng tao, baka mainis na ang tao, baka may butal pa o may ano pa. So, kino-consider mo yan. So, kaya hindi maganda talaga ang nagtataas ang bilihin mula sa supplier or manufacturer. Kasi, hindi porket alam ng lahat ng tao na nagtaas naman talaga, okay lang. Kasi nga, hihina ang kanilang purchasing power. Mas maghahanap ng pinakamura. Ang tendency, nako-compromise yung quality na product na ina-avail nila. They compromise to a cheaper product, cheaper price, and low quality sa hirap ng buhay. Unlike na kung walang pagtataas, they can afford to get a right price in a quality, a cheaper price in a quality product, 'di ba? Yung ganun ba? So hindi ko talaga gusto yung nagtataas na tulad niya na may crisis. So may nabasa ako na isang post sa Facebook sa kasari yata yun na may kinancel daw siya na order kasi parang may minimum yung kanyang order dapat na i-deliver sa kanya. Dahil sa out of stock yung ibang item na in-order niya, bumaba sa 3K yung kanyang order. So ang tendency, gusto nung delivery ay mag-charge ng 75 pesos para dun sa deliver sa kanya na supposedly ay 3K. Kinancel niya. Sabi niya, next time na lang kuya, idadagdagan ko na lang para masulit. Kasi kung magbabayad ako ng 75, tapos 2,000 plus lang naman yung items, nalugi pa siya. Kasi supposedly, kung sa 3,000 yung order niya, may 50 pesos daw siya doon. Less than 3,000, tapos 75 pesos ang kanyang babayaran, ay nalugi pa siya ng 20 pesos. Parang ganun yung explain niya. So ngayon, ilan daw deliveries yung nagpapa-charge. So ang hirap, di ba? Na imaginein mo, para hindi na magtaas yung mga company, ipapasan na lang nila sa magpapa-deliver yung o sa customer yung delivery charge o yung gasolinang nagamit. That is why I always telling you guys sa ganitong mga panahon, i-take nyo yung opportunity na libre ang delivery at ma-meet nyo yung minimum order nang sa ganon ay malaking bagay na hindi na tayo lalabas, hindi na tayo maaabala at hindi na magagasolina. Kasi kung tumaas na ang bilihin tapos we need pa to get it from outside supplier, double double kill ang mangyayari sa ating negosyo niyan. So unless ay talagang pag lumabas kayo tulad kami nila Daddy Park, pag pinamili ko si Daddy Park, I'll make sure na valuable yung kanyang bibilin at may kita talaga para hindi sayang sa paglabas, no? Hindi sayang sa gasolina at sa oras. So I'll make sure din hanggat maaari yung may mga mag-o-offer ng delivery, yon ang kinukuhanan ko.
umu-order tayo. Or kung hindi ko man sila makukuhanan halimbawa at may stock pa, tapos sa alanganing araw bago sila bumalik, naubusan, kung mamimili si Daddy Park sa labas, isasabay na. So, hindi pwedeng umalis si Daddy Park na isa lang ang kanyang bibilhing items. Kailangan, halimbawa, nag-pick up siya sa EKC, kailangan may pick up din siyang groceries na iba. Kung mag-pick up siya kay EKC, dapat nasa worth 10,000 pataas. Okay lang yon. Pero kapag halimbawa, less than 10,000, dapat kahit papaano mag-pick up din siya ng bigas o kaya ng groceries, kahit sa OSID man lang, medyo malapit. So, or mantika, ganyan. So, may mga laging kasamang ibang items nang hindi masayang ang lakad at makatipid sa oras at makatipid sa gas expenses. So, yun. So, panatilihin ang pagtitipid mga kasari dahil sa panahon talaga ngayon, iyon ang ating pinaka-the best way to do, ang magtipid at nang hindi naman natin din masyadong ma-deprive yung sarili natin in a way na when it comes to sa kita, di ba? No, walang kasong mag-cost cutting. Ganun talaga. Pagka mga tindera, kailangan mag-adjust tayo. Hindi laging sa customer ang pag-adjust. Ang pag-adjust mas madalas sa atin na mga negosyante. Yun talaga ang wala tayong choice doon, no? And then, syempre, huwag samantalahin na may crisis tapos magtataas kayo ng presyo basta-basta, no? Kung hindi naman talaga nagtaas ang produkto, huwag niyo itaas. Unless iyan ay merong halimbawa, nangangailangan ng kuryente, no? Ganyan. So, si Mami Part, hanggat maaari, may nakaset akong price. At hindi ko tinataas yung set price ko kung hindi naman talaga nagtaas. So, yan na lang yung pinakasilbi natin sa ating community. Ang concept ng negosyo natin ay neighborhood. Ano? Hindi tayo syala. Hindi tayo syalang negosyo na pag pumasok sa atin ng customer, lalo na kung walk-through tayo, hindi man tayo naka-aircon or what. Ano? So, nasa atin ang pag-a-adjust, tayo ay magtipid, magkaroon tayo ng cost cutting kung kaya natin at higit sa na hindi naman tayo na-deprive. Baka nag-cost cutting kayo, hindi na kayo nag-electric fan buong araw, napakainit, na-stroke pa kayo, di ba? So, ang ibig ko sabihin when it comes sa plastic, kung hindi naman sobrang bigat ng dadalhin ng customer, sabihin nyo, kaysa magtaas ako, ito na lang maliit na plastic ang gagamitin natin, no? So, magtipid tayo, magtulungan para hindi magtataas. So, ganun lang kasimple. I don't think so na hindi natin kayang gawin yan, no? Ano sa inyo? So, magtipid sa plastic. Kung hindi naman na masyadong mabili sa gabi, umuwi na para or magsara na para makatipid sa kuryente at ilaw. Ganon. Mga ganong sistema ba? Huwag masyadong maksaya sa tubig. Ganon na. Or tulad nga sabi ko, dahil sa krisis sa gas, pupunta lang, lalabas lang kapag maraming bibilhin. Okay? At i-take yung opportunity again and again sa mga deliveries na inyong mabilhan. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park nagsasabing Tindera is my proud career fighting math. Bye!